sa iba pa nating serbisyong totoo, itinuturing na tree of life ang coconut tree dahil po sa dami ng gamit nito. At maging mga bunot ng niyog ay napapakinabangan, kaya di dapat ito basta-basta tinatapon. Para po sa detalye, on call si Valerie Tan. Maulan na naman ang ating hapon mga kapuso. Panahon na kasi ng tag-ulan. Kaya naman sa ganitong buwan ng taon, kailangan ay oras-oras masasabi nating I am ready. Lalong-lalo na kapag panahon ng tag-ulan, kaliwat kanan ang balita tungkol sa mga landslide sa ating bansa. Ngayong hapon ay bibigyan namin kayo ng tip kung paano maiiwasan na ganitong landslide. Simple lamang ang solusyon. Ang solusyon, ang coconut o niyog. Andito tayo ngayong hapon sa Zapote Public Market kung saan malakas raw ang bentahan ng mga coconut. Para ikwento sa atin ang tungkol dyan ay kasama natin si Kapitan Fabian. Kap, alam ko po napakalakas daw po ng bentahan ng coconut dito. Bakit po? Kasi very useful ang mga waste ng coconut dito sa aming lugar. In-educate namin yung mga tao para sa ma-reduce yung waste management namin. At the same time, marami silang gamit. Tulad ng paggawa ng fishnet, sa mga bunot. Isa pa, nakakatulong din kasi nililigom namin sila para hindi mag-clog sa mga drainage, ma-reduce yung flooding dito sa amin. Bakit nga po ba natatawag na Tree of Life? Ano po ba yung mga nagagamit dito ng coconut? Marami, yung let's say coconut juice, yung laman niya, di ba, sa mga fruit salad. Marami siyang pinaggagamitan talaga. Talagang napaka-very useful. So since ang dami po at ang lakas po ng coconut dito, saan na po dinadala itong mga bunot ng niyog? Ayan, dinadala yan doon sa, sa aming factory. Kumbaga paggawa ng fishnet. Okay, maraming salamat po, Kap. Thank you, ma'am. Mamaya ipapakita natin kung saan nga ba nila dinadala itong mga bunot ng niyog at kung paano ito nakakatulong laban sa landslide. Thank you very much, Valerie Tan. Babalikan po natin si Val mamaya para sa iba pang gamit ng coconut fiber, kaya tutukan po yan. At maghahatid pa kami ng iba pang serbisyo totoo sa pagbabalik ng On Call. Ating serbisyong totoo, kanina ho ay nabanggit natin ang kahalagahan ng coconut fiber o yung bunot ng niyog. At alam niyo ho bang may isang grupo sa Las Piñas ang gumagawa raw ng tinatawag na coco net na mula sa coconut fibers na makatutulong daw para maiwasan naman ang landslide. At para sa detaling yan, on call si Valerie Tan. Ito ang napakaraming mga bunot ng niyog na itinuturing ng ibang basura na. Pero actually ay pwede pa itong mapakinabangan. Itong mga bunot ng niyog ay pwedeng pagpapalaman ng mga carpet, mat, flooring materials at ang pinakahuli nga itong geotextile o erosion control net. Itong geotextile o ang tinatawag na coco net ay nakakatulong para maiwasan ang soil erosion. Andito tayo sa The Coconut Choir and Pete Enterprise para malaman natin kung paano nga ba gumawa nitong mga coco net. Kasama natin ngayong hapon si Ma'am Vilma, isang manggagawa. Ma'am Vilma, magandang hapon. Saan po ba nanggaling itong mga napakaraming bunot ng niyog? Yung mga bunot ng niyog na galing po yan sa market. Hinahakot po yan ng truck namin, dinadala rito para po mapakinabangan, mabawasan ang basura sa paligid. Binibili po ba yan o hinahakot lamang? Ayan po ay libre, hindi po yan binibili. Hinahakot lang sa mga nagtitinda sa sidewalk at sa palengke. Okay, pagkatapos po ito, ano po ang susunod na proseso? Ayan po, pagsimula dyan, pupunta po tayo sa decorticating machine. Ito po ay ginigiling. Dito po tayo sa gilingan ng buko para po lumabas ang fiber. Ayan po ang fiber natin na nanggaling sa makina para po magawa na mga lubid. Kung yung buong bunot po ba, may natitira doon? Wala pong natitira doon. Ilabas po yan galing sa makina. So yun, magagawang fiber? Opo, yung nailalabas lang doon, ang natatapon doon, yung coco dust. Meron namang natatapon na coco dust. Yung dust, yung ganyan coco pit niya. Ano yan, tatapon niya? May ibang paggagamitan pa ba siya? Yan po ay nilalagay sa, anong tawag dito, fertilizer po. Hinahaluan ng mga kaning baboy. Talagang wala palang may tatapon, kahit na yung coconut dust, pwede pang maging fertilizer. Talaga siyang tree of life. Opo, lahat po yan ay napapakinabangan. Ito na po yung susunod na pagkagaling sa makina, na nililinis na po para matanggal yung lupa niya, yung kokopit niya.
Kung makikita niyo, ito yung coconut fiber, na uunat siya, elastiko siya. Ibig sabihin, mabilis siya maihulma, mabilis siya maiunat. Bukod dyan, napakatibay pa. Ito po yung tinatawag na twining. Tinutwine na po nila para magiging fluid. Pero po ito, dinodoble pa po ito para maging matibay. Isipin mo yung kaninang isang fiber natin, napakatibay natin. So ito pinagsama-sama, ibig sabihin talagang hindi na ito masisira. Halos hindi na. Opo, matibay na po Ayan, yan. Ito po ang proseso ng pag-weave para po magiging coconut na siya. Ginagamit sa nag-erode na mga lupa. Mga ilang coconut kaya napoproduce nyo sa isang linggo, kunwari? Sa isang linggo, makakagawa kami ng 3 pirasong net. Hindi pala ganun karami, no? Kasi medyo malaki rin siya. Opo. Ito na po yung aming finished product. Ang lapad po nito ay 1 by 50 meters. At saka ito ay dapat ilagay o isabit sa gilid o slope ng lupa para makaiwas ng soil erosion. Opo. Pampakapit po ng lupa. Ay, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Itong mga coconuts, bukod sa nakakatulong na sa ating kalikasan, ay nakapagbibigay pa ng napakaraming trabaho sa ating mga kababayan.